ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tayo mo'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito kami nagpupurit, nagluluwalhati sa iyong dakila at kabanal-banalang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. We trust in thee. There is Jesus. Anoint thy words, there is Lord. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway ang lahat ng demonyong hadlang, pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. So, ng panalangin ng aming malapastor, bless us, Lord. Anoint thy words in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang dakila at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Will Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings, of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, whole blessed Almeida family, sa mga nakapot manugang ng ating mahal na pastor, mga minamahal, na patuloy nating ipanalangin at sila'y patuloy na pagpalain ng Diyos, papagtibayin ng ating mahal na Panginoon, pawiin ang mga kalungkutan at tighati na kanilang nadarama, at ito'y palitan ng kagalakan at kapayapaan galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. At sa lahat po, mga minamahal ng ating po mga webcast viewers around the globe, mga minamahal, kumusta na po kayo? Sa lahat ng ating mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, naway nasa mabuti po kayong kalagayan at ang kapayapaan at kagalakan ng Panginoon ay patuloy pong naghahari sa inyong mga puso at sa inyong mga kaisipan, mga minamahal. Salamat sa dakilang biyaya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at tunay na naging matagumpay po ang interment o paglilibing sa ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, bagamat nariyan po ang kalungkutan ng buong iglesia, ngunit ganun pa man po, mga minamahal, batid natin na ito isang pagsubok lamang, pagsubok na kailangan nating pagtagumpayan, mga minamahal, hamon sa buhay na kailangan nating tanggapin, mga minamahal, at patuloy nating ipagpatuloy ang ligasiya na iniwan ng ating mahal na pastor, mangaral ng salita ng Panginoon, maging ilaw, maging liwanag, maging asin ng sanlibutang ito upang makita ng maraming mga tao, mga minamahal, ng paglilingkod ay may dalang biyaya at may baong pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po'y nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon na isa po ko na naging saksi, mga minamahal, sa karawan ng paghatid sa ating mahal na pastor sa huling hantungan, mga minamahal, at talagang napakaraming mga tao, mga kapatiran na naroon, mga minamahal, mga kapwa natin, mga mananampalataya, na talagang ipinakita yung kanilang pakikiramay at labis na pag-ibig, mga minamahal, sa isang pastor na siyang tagapangalaga, mga minamahal, ng ating mga kaluluwa. At salamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sa buong maghapon ay walang ulan. Bagamat mga minamahal, linggo ng gabi, meron pong lamay ay talagang umulan. Ganon din naman po Lunes ng gabi doon sa dako ng Amorante Stadium. Talagang maulan, ngunit pinagpala ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, sa buong araw po ng Martes, that is November 5, libing ng ating mahal na pastor, ay maaliwalas po, mga minamahal ko, ang panahon. At nakauwing ligtas, payapa, ang lahat ng mga dumalo, mga minamahal, sa libing ng ating kagalang-galang na pastor. Ganun pa man, mga minamahal, salamat sa pag-comfort. Salamat sa ating mahal na Panginoon, nagbibigay tibay, tatag ng ating mga kalooban, mga minamahal, na patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po'y dumako, mga minamahal, sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sa pagkain po ng ating mga kaluluwa, ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating mga Biblia, lalo't higit sa lahat ng ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the quality of the Good Shepherd. The quality of the Good Shepherd. Ang katangian or kalidad ng isang mabuting pastol, mga minamahal. At ito po ay napakahalaga nating maunawaan upang malaman po natin ang halaga ng ating mga magulang sa Panginoon, na kung paanong tayo po ay
pinangalagaan ng buong buhay, mga minamahal nila. Sabi pa nga ng aking narinig, ang buhay ng ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, ay umikot lang, mga minamahal, sa ating mga tupa. Amen? They spend their own, mga minamahal, lives para lamang po sa mga shepherd ng Diyos, sa mga, mga minamahal tupa ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito ng ating pinag-aaralan, Jesus is the true shepherd and is also the good shepherd who was willing to die for those who put their faith on Him. He is willing to die to those who put their trust in Him. Ang ating mahal na Panginoong Yesus, siya ang totoong pastor. He is the true shepherd and also is a good shepherd, ang ating mahal na Panginoon. Siya po ay isang totoong mga minamahal pastol. At the same time, siya po ay isang mabuting pastol. Ibig sabihin, mga minamahal ng word na pastol, ang kanyang inaalagaan ay tupa. At kapag tinawag namang pastor, ang kanyang inaalagaan ay ang mga tao, at ito'y inaakay niya, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. The perfect, the true, and the good shepherd is our beloved Jesus Christ. Ang sabi rito, who was willing to die for those who put their faith, for those who put their trust in Him. Siya po'y handang mamatay para sa mga tao, minamahal ko, na nagtitiwala sa Kanya, para doon sa mga taong nananampalataya sa Kanya. Ibinuwis ng mahal na Panginoon ang Kanyang buhay para doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ngayon, dapat po nating pag-aralan yung mga criteria or iba't ibang mga definition, katangian ng isang totoo at mabuting mga minamahal pastol, tagapangalaga, mga minamahal ko ng tupa. Ang sabi po rito, mga minamahal, the good shepherd, number one, the good shepherd is willing to ignore his own needs in order to meet the need of the sheep. Mga minamahal, yung totoong mabuting pastol na tagapangalaga ng tupa, mga minamahal, ay binabaliwala, mga minamahal. Ibig sabihin, ang priority niya, hindi ang kanyang pamilya. Ang priority niya, hindi ang kanyang asawa. Ang kanyang priority ay hindi ang kanyang mga anak. Ang kanyang priority ay hindi ang kanyang hanap buhay or mga minamahal na kind of business na kanyang inaasikaso. His priority, mga minamahal, is the needs of the sheep. Ang sabi rito, in order to meet the need of the sheep. Mga minamahal, the good shepherd is willing to ignore his own needs. Ang inuuna niya, mga minamahal, ay ang pangangailangan, mga minamahal ko, ng iglesia, ang pangangailangan ng mga tupa, ang pangangailangan, mga minamahal ko, ng mga tupa na pinagkatiwala sa Kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi niya iniisip ang kanyang pansariling pangangailangan, kagaya po ng ating kagalang-galang na pastor. Just imagine, mga minamahal, inuna niya ang tawag ng Diyos. Inuna niya, mga minamahal ko, yung calling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Although na meron siyang pamilya na dapat asikasuhin, mga anak na dapat siyang pakainin. Sabi pa nga ng testimony ng ating beloved Ate Lay, mga minamahal, nung bago pa po ang iglesia, ito po ay nasa dako pa po, mga minamahal ko, ng gulod, mga minamahal, before mapunta ng Orduha. Sila'y talagang mga payat, mga minamahal, beloved Ate P, beloved Ate Tet, and beloved Ate Lay, mga minamahal, sila po ang mga minamahal na kasaksi kung papaano pong sinuong ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, beloved assistant pastor, mga minamahal, ang mga pagsubok, problema, mga minamahal, at pag-uusig sa loob ng iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi pa nga, mga minamahal, ang ating mahal na pastor ay galing po sa isang marangyang pamilya. Mga minamahal, meron po silang malawak na nyogan, malawak na minahan. Mga minamahal, sila po ay totoong pinagpala sa mga material ng mga bagay. Amen? Sila po ay may malawak na fish fund at araw-araw, mga minamahal, ay talagang provided ang kanilang mga pangangailangan. Sabi pa nga ng testimony ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, yung bumper po ng yung lalagyan, amen, ng kanilang sasakyan ay talagang palaging puno ng pagkain. Mga minamahal, at sa kabila ng karangyaan yun at maayos na buhay at punong-puno, mga minamahal ko, ng katugunan sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Lahat ng ito'y tinalikuran ng ating mahal na pastor. Siya po isang administrator, mga minamahal ko, ng kanila pong mga ari-arian. Ngunit nung dumating ang tawag ng ating mahal na Panginoon, hindi niya inisip ang kanyang pangangailangan. Ang inisip niya ay ang masunod ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang pangalagaan, ang tupa, mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng ating mahal na Panginoon in order to meet
mga minamahal, the needs of the church. Ang pangalawa, the good shepherd is willing to lay down his life for the sheep. Yung totoo at mabuting pastol ay handang ibigay ang kanyang buhay, minamahal ko, para sa mga tupa. Amen? That is great love, sabi ng Biblia. Yung perpekto, dakilang pag-ibig ng isang tao ay handang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Amen? Para sa kanyang mga mahal sa buhay. Para doon sa mga taong importante para sa kanya. Ang sabi ng banal na Biblia from the book of John chapter 10 verse 11, ano po ang sinabi ng Biblia? Sabi ng mahal na Panginoon, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. He's willing to die. He's willing to risk his life. Mga minamahal, for the sheep. Amen, for the needs of the sheep. Yun po ang totoong pastor, mga minamahal. Hindi niya iniisip ang kanyang sariling pangangailangan. Hindi niya iniisip ang kanyang buhay. Hindi niya iniisip ang kanyang sarili. Ang iniisip niya ay mapabuti ang mga tupa na pinagkatiwala sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, niyang gutom, niyang kamatayan, ay handang harapin ng ating mahal na pastor para lamang po, mga minamahal, sa mga tupa ng ating mahal na Panginoon. Imagine, nag-aayuno for how many times na nag-ayuno ang mahal na pastor? 40 days and 40 nights, 21 days, 16 days, absolute. Mga minamahal, ordinaryo na po sa ating mahal na pastor ang hindi po kumain. What is fasting? It is, mga minimal, in between life and death. Kapag ikaw ay mag-ayuno, para kang tumutulay. Mga minamahal ko ng alamre. Kaya nga po, sa ating panahon ngayon, napakaraming magagaling na pastor, kumahawak, mga minamahal ko ng maraming mga miyembro. Sila po ay mga kilala. Ngunit, mga minamahal, yung pag-aalay ng pag-aayuno bilang pastor, mga minamahal, ay wala na po sa kanila. Kaya makita mo, perfect example ang ating pinakamamahal na Panginoon in Matthew chapter 4, verse 1 up to verse 4. Before mag-start ng ministry, ang ating mahal na Panginoon in His time, sapagat ang ating mahal na Panginoon ay nabuhay nito sa lupa for almost 33 years and a half, mga minamahal 33 taon at kalahati, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, ang ating mahal na Panginoon ay nabuhay dito sa lupa. Yung 3.5 years, ito po'y naging kanyang ministry. Siya po'y, mga minamahal, pumunta ng wilderness. At alam po ninyo, siya po'y nag-alay ng mga pag-aayuno, mga minamahal, doon sa wilderness. 40 days and 40 nights. Mga minamahal, before mag-start sa kanyang ministry. So, ibig sabihin, mga minamahal, isa pong requirements o masabi nating required as a pastor, as a preacher, na mag-alay po ng mag-aayuno, mga minamahal, para po sa ikabubuti ng mga tupa. At ito po'y ginawa ng ating mahal na pastor. Hindi niya inalintana ang kanyang buhay. Hindi niya inalintana ang kanyang pisikal na kondisyon, ang kanyang kalagayan. Mga minamahal, ang inisip niya, kailangan niyang lumuhod, kailangan niyang madalangin, kailangan niyang umiyak, mga minamahal, para sa mga tupa. Tingnan mo yung testimony, beloved Brother Mark, mga minamahal, isang eldest son ng ating beloved Ate P, mga minamahal, ongoing po ng paglilibing, mga minamahal, nagkaroon po sila ng tribute, mga minamahal, pagkakataon ng magsalita para sabihin, mga minamahal, ang patungkol sa ating mahal na pastor. Ang sabi niya nung siya po'y maliit pa, one time, siya po ay gustong uminom ng tubig at nakita niya ang ating mahal na pastor. Madaling araw pa lang, mga minamahal, talagang gumigising ang mahal na pastor para manalangin, mga minamahal. Nagtanong si beloved Brother Mark, mga minamahal, in his young age, siya po ay na-confuse, mga minamahal, at nagtanong sa ating beloved pastor kung bakit siya gumigising ng umaga, bakit siya nagpipray. Ang sabi ng mahal na pastor, maraming mga kapatid natin na papasok sa trabaho, ang iba'y mag-aaral. Kailangan ipanalangin sila para sila ingatan at proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Marami naman ay galing sa trabaho pa uwi. Kailangan silang ipanalangin. Ganun ang pag-ibig ng ating mahal na pastor sa kaligtasan ng iba. Amen? He's willing to risk his life even in his own health, mga minamahal. Amen? Dahil hindi biro ang magpuyat, hindi biro ang gigising ng umaga. Kaya nga po ang pagiging pastol, mga minamahal, ng maraming mga tupa ay hindi po biro, mga minamahal. Kaya ganun kami para sa amin, mga minamahal, sapat na sa amin ang tawagin sa katayuan na aming
mga minamahal, kinatatayuan ngayon. Ayaw naming tawagin kaming isang pastor sapagkat hindi po biro. Alam namin ang sakripisyo. Alam namin, mga minamahal, yung pagtitiis. Alam namin yung pagpapagal na ginawa ng ating mahal na pastor para mga minamahal sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. The Good Shepherd giveth His life for the sheep. Mga minamahal, handang ibigay ng mabuting pastol, mga minamahal, ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya we are blessed among the blessed, mga minamahal, sapagkat ibinigay sa atin ng Panginoon ang isang pastor na ang kanyang puso ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pastor na hinubog ng Diyos. Pastor na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos. Sapagkat mga minamahal, nakakalungkot, napakaraming mga mananampalataya, nagkaroon ng mga pastor, ngunit ang kanilang mga pastor ay talagang walang mabigat na pasanin at pagpapahalaga, mga minamahal, sa kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. Ang pangatlo, mga minamahal, the Good Shepherd is committed to the flock and responsible to take good care of them. Ito po yung isang katangian, mga minamahal, ng isang mabuting pastol. Ang sabi rito, the Good Shepherd is committed to the flock. Ang kanyang buhay ay committed, mga minamahal. It means, inalay niya yung kanyang buhay. He commit his life, mga minamahal, his whole life, para po, mga minamahal, sa mga tupa. Ito ang ating mahal na pastor. Ang kanyang buhay, kagaya ng sinabi ko, mga minamahal, ang buhay ng ating dearly beloved honorable pastor and dearly beloved assistant pastor, ito'y umikot na lang sa atin, mga minamahal. Amen? Sa mga sasagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sila, mga minamahal, umurong sa paglilingkod sa mahal na Panginoon in times of blessings and in times of crisis. Mga minamahal, may mga persecution, may mga problemang dumarating sa iglesia, ngunit ang ating mahal na pastor, ni isang dangkal ay hindi, mga minamahal, umatras. Amen, sa maraming mga pagsubok, bagkus patuloy na ginampanan ng tungkulin na inatang ng mahal na Panginoon sa kanila pong mga balikat. Ito po yung pag-ibig, unang-una sa mahal na Panginoon. Amen? Ang pag-ibig ng ating mahal na pastor sa mahal na Panginoon ay totoong hindi matatawaran. Dahil kung papaanong malalim at mabigat ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, ganun din kalalim at kabigat ang pag-ibig mo sa tupa, may pinagkatiwala sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya we are blessed among the blessed sapagkat ang ating mahal na pastor ay totoong hinubog ng mahal na Panginoon. Ang kanyang puso ay hinubog ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pagmamalasakit, mga minamahal, sa kaligtasan ng iba. Ang kanyang puso ay totoong, mga minamahal, hinubog ng mahal na Panginoon ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya pinagpala po tayo sapagkat ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon ang ating mahal na pastor upang tayo po'y, mga minamahal, maakay sa tawang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ating nakita ng ating dalawang mga mata ang bunga ng mga sakripisyo ng ating mahal na pastor. Karamdaman, mga minamahal, gumagaling. Wala na pong kapag-apag-asa, mga minamahal. Tinanggihan ng mga doktor, tinanggihan ng mga ospital. Mamamatay na lang sana, mga minamahal. Amen? May mga taning na buhay, 2 buwan, 3 buwan. Mamamatay na sana. Ngunit, nung hinanap pasumpungan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, sila po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Wala ng pag-asa, mamamatay na sana, ngunit ang kanilang buhay ay dinugtungan ng mahal na Panginoon. Karamdaman nila, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga taong wala ng pag-asa. Yan po ang sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yung mainit at maningas na panalangin ng taong matuwid ay totoong kapaki-pakinabang. Maraming pinagpala, mga buhay natin masalimuot, mga buhay natin magulo, wasak na pamilya, mga minamahal, lulong sa droga. Amen? Masamang uri ng tao, labas-pasok sa kulungan, walang pagbabago, mga minamahal, ngunit bunga ng panalangin ng taong matuwid. Tayo po'y pinagpalang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi po matatawaran, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating mahal na pastor. Amen? Kaya
Ganun na lamang ating pagpupuri, pagpapasalamat sa mahal na Panginoon na pinagkalooban tayo ng mga magulang sa Panginoon. Mga minamahal na talagang umiibig at nagmamahal sa kaligtasan ng bawat isa. Amen? Kaya ang sabi rito, a good shepherd is committed to the flock. He was committed, our beloved pastor, a perfect example, mga minamahal, that his life committed, mga minamahal, for the flock. Kanya pong, mga minamahal, ibinigay ang kanyang buong buhay para po sa mga tupa ng mahal na Panginoon. He is responsible to take good care of them. John chapter 10, verse 12 up to verse 13. Ano pong sinabi ng Biblia? Ang nagpapaupa at hindi ang pastor, mga tinatawag po itong mga hireling shepherd. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang mga lobo. Yung lobo, ito po yung mga mananakmal, mga devourer po ito. Ang kanilang ginagawa ay mga minamahal, lapain, sakmalin, mga minamahal, lalong-lalo na po yung mga batang tupa sapagkat mabagal tumakbo, mga minamahal, madaling mahuli yung mga bata na mga tupa. Kaya ito po ang kanilang una. Sabi ng Biblia, mga minamahal, yung mga nagpapaupa, ibig sabihin, binayaran, sinwelduhan. Mga minamahal, in other words, sinwelduhan, binabayaran ng mga pastor o mga pastor, tagapagbantay, mga minamahal ng mga tupa. Hindi ang totoong pastor, mga minamahal, hindi may-ari ng mga tupa. Kapag nakikitang dumarating ang lobo, kanilang pinababayaan ang mga tupa, nalapain ito ng mga lobo, sila'y nauunang tumatakas at inaagaw sila ng lobo at inaagaw sila ng lobo at pinapangalat, mga minamahal. Hindi po sila concerned. Sabi ng Biblia, siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan lang at hindi pinagmamalasakitan ang mga tupa. Walang pagmamalasakit sa tupa. Amen? Hindi kagaya po ng totoong pastor. Amen? Na tagapangalaga, mga minamahal. He's willing to risk his life, offer his life for the flock. At siya po'y totoong pastor. Yung kanyang pag-ibig, hindi po siya binayaran. Gumagawa siya, hindi dahil sa bayad. Gumagawa siya, hindi dahil sa upa. Yun po ang pagkakaiba ng mga pastor na binayaran at sa mga pastor na hindi binabayaran. Yan po ang pagkakaiba ng mga pastor na walang sweldo sa pastor na mayroong sweldo, mga minamahal. Amen? Dahil yung pastor na may bayad, yung pastor na mayroong upa, yung pastor na mayroong sweldo, mga minamahal, kapag makita nilang may dumarating na lobo, hinahayaan nila ang lobo na lapain ang mga tupa at ito po'y mga minamahal, mangalat sa iba't ibang mga dako. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, dahil hindi po nila pinagmamalasakitan ang mga tupa sapagkat sila'y mga inuupahan lamang at binabayarang mga pastor. They are concerned, mga minamahal, doon sa kanilang salary. Concerned sila doon sa kanilang sweldo. Concerned sila doon sa kanilang upa. Concerned sila doon sa kanilang bayad, mga minamahal. Hindi talaga sila totally concerned doon sa mga tupa. Pero yung mga pastor, mga minamahal, amen, na walang hinihintay na kapalit, gumagawa kahit walang bayad, gumagawa kahit walang sweldo, mga minamahal, ito po yung totoong pastor na totoong nangangalaga at nagmamalasakit sa mga tupa. Una pa silang tumatakbo. Amen? Una pa silang, mga minamahal, nagtatago. Hinahayaan nila ang mga tupa, lapain ng mga lobo, lapain ng mga mananakmal, mga minamahal. Pero ang totoong pastor, amen, kaya niyang ibuwis ang kanyang buhay. Lalabanan niya ang mga lobo, makikipag-away siya sa mga lobo para lamang may safety, mga minamahal, yung mga tupa. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay, alang-alang, mga minamahal ko, sa mga tupa. Basahin uli natin in verse 13. Ano po ang sinabi ng Biblia, mga minamahal? 13, versikulo 13. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan lang. Siya po'y tumatakas, iniiwanan niya, mga minamahalang mga tupa. Hindi po buo yung kanyang pagmamalasakit sa tupa sapagkat siya po ay binayaran lang. Amen? Kagaya po, mga minamahal, ang ating kagalang-galang na pastor, walang sweldo, walang bayad. Amen? Hindi po biro ang mga sakripisyo. Kagaya po sa amin, bilang mga preacher, wala kaming bayad, wala kaming sweldo rito. Ngunit gumagawa kami ng may katapatan, gumagawa kami ng may pag-ibig, gumagawa kami ng may malalim na
pagmamalasakit sa kaligtasan ng iba. Hindi namin iniisip ang pera, hindi namin iniisip ang sweldo, hindi namin iniisip mga minamalang mga material ng mga bagay. Ang alam lang namin, mahal, minamahal, na kapag tayo po'y patuloy na gumawa ng gumawa sa kalooban ng Panginoon, gampanan ang mga tungkulin at pagkatawag sa atin sa loob ng iglesia, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. The responsibility of the Good Shepherd for his flock. Ito po yung mga responsibilidad, mga minamahal ng mga pastol sa kanila pong mga tupa. Unang-una, mga minamahal, guiding the sheep and watch over them, and keeping in watchful eye out for poisonous mga minamahal plant. Amen? Sabi ng ating pinag-aaralan, ang responsibilidad ng mabuting pastol sa kanyang tupa ay mga minamahal, i-guide ang mga sheep. Amen? And watch over them. Sila po ay tutukan, bantayan ng mainam. Amen? Sapagkat mga minamahal, lalong-lalo na po mga minamahal doon sa mga tanim na nakakalason, keeping a watchful eye out of poisonous plant. Before po nila, mga minamahal, bitiwan ang mga tupa, mga minamahal doon sa lugar na kanilang kakainan, hindi nila ito basta-basta pinapakain. Hindi ito basta-basta kanilang pinapakawalan. Ang kanilang ginagawa, mga minamahal, ay tinitingnan nila yung palibot, minamahal ko, ng lugar kung saan nila ipapastol o papakainin, mga minamahal, ang mga tupa. Dino-double check po nila ito dahil baka ang mga tupa, kapag pakainin nila, meron palang nakakalasong damo doon na makakain ng mga tupa at ang mga tupa, mga minamahal ko, ay mamamatay. Amen? Kaya makita mo yung kanilang concern. Maging sa pagkain, mga minamahal, ay kanilang iniingatan. Ito po'y trabaho ng mga literal na mga tagapagbantay ng mga pastol. Kanila pong binabantayan yung field, yung area na kanilang papakainan sa mga tupa. Baka nga naman, pagbitiwan nila at pakainin nila doon sa area, mga minamahal, or location na kung saan kanila pong bibitiwan ang mga tupa, baka naman merong mga minamahal nakakalasong mga tanim doon. Kaya ito'y kanilang iniikot before nila bitawan ng mga tupa, before nila pakainin yung flock, kanila po itong iniikot, dinodouble check nila. Baka merong nakakalason, mga minamahal ko, na mga tanim. Ezekiel chapter 34 verse 13. Basahin natin ang Biblia. At aking ilalabas sila sa mga bayan, at pipisanin ko sila mula sa mga lupain, at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain, at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sa tabi ng mga daan ng tubig, at sa lahat ng tinatahanang dako sa lupain. Amen? Palagi po siyang concern regarding po sa pagkain, mga minamahal, ng mga tupa. Ganon din naman po sa salita ng ating mahal na Panginoon na ipinapangaral ng ating mga magulang sa Panginoon. Purong-purong ibanghelyo. Walang dagdag at walang bawas na itinuturo sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ano ang nasusulat, yun ang nasusulat. Wala pong pagdagdag at wala pong pagbabawas, mga minamahal, ng salita ng Panginoon na itinuturo ng ating mga magulang sa Panginoon. At sila po ay ingat na ingat sa kanilang pangangaral upang hindi po, mga minamahal, makarinig ng mga aral na taliwas sa turo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, every time, mga minamahal, naalala ko noon nung wala pa pong live streaming, hindi po pinapayagan ng ating mahal na pastor ang ilan sa ating mga kapatid na pumunta ng abroad. What is the reason, mga minamahal? Dahil sa abroad, wala pa pong mga gawain noon. Hindi po kagaya noon. May gawain na sa Japan, may gawain na sa Italy, may gawain na sa Hong Kong, may gawain na sa Singapore, may gawain na sa Australia. Iba't ibang mga minamahal bansa ay meron na po tayong banal na gawain. At maliban pa doon, meron na po tayong mga live streaming sa iba't ibang mga outreach na mga minamahal, kung hindi ka makadala doon, in case na wala pong gawain doon sa abroad, ay pwede po tayong magbukas ng ating live streaming at makapanood at makarinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nasa abroad ka nga. Allowed, mga minamahal, na ikaw ay
mag-live streaming na lang dahil doon sa abroad, kagaya po ng isa nating kapatiran, nung siya po ay nandito sa Pilipinas, sa main church siya dumandalo. Nung nauwi po sila sa Switzerland, mga minamahal, kasama ng kanyang anak at kanyang asawa, wala pong gawain doon. Pero alam nyo, ang sabi niya sa akin, Brad, hindi po kami naglilikat manood ng live streaming tuwing banal na gawain. Sila po ay nanonood palagi, although na malayo sila sa gawain. At yun po ay applicable dahil nandun po sila sa abroad. Pero kung nandito naman po tayo sa Pilipinas, malapit tayo sa gawain, hindi po applicable yan sa atin na hindi ako dadalo ngayon, magla-live streaming na lang ako. Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi ako dadalo muna dahil magla-live streaming na lamang po ako. As long na kaya nating bumaba ng bahay, lumabas at sumakay ng sasakyan, patungo, mga minamahal, sa ating pong chapel kung saan doon idinadaos ang gawain, kaya pa man natin, malakas pa tayo, mga minamahal, amen, dumalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon dahil iba ang leading, iba ang anointing, mga minamahal, nanonood ka lang sa live streaming, iba ang anointing kaysa personal na ikaw ay bababa ng bahay at dadalo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. It is applicable for them dahil nandun sila sa malayong lugar. Mga minamahal, kaya sila ay nagla-live streaming na lang para sila ay makapanood ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po hinahayaan ng ating mahal na pastor na manood tayo sa ibang sekta at ibang denominasyon dahil walang gawain. Umattend tayo sa ibang sekta at ibang denominasyon dahil walang gawain. Yun po ang iniingatan ng mahal na pastor. Baka makakain tayo, kagaya ng tupa, mga minamahal, iniingatan ng kanilang pastol na baka makakain ng nakalalasong damo. Kaya hindi ina-allowed ng ating mahal na pastor, mga minamahal, na ikaw ay dadalo sa ibang sekta, dadalo ka sa ibang fellowship, dadalo ka sa ibang assembly, dadalo ka sa ibang gawain, mga minamahal, dahil malayo ka nga sa gawain, hindi po yan ina-allowed ng mahal na pastor. Mabuti pang manalangin ka na lang at magpuri, magbasa ng Biblia, kaysa dumalo ka, mga minamahal, sa ibang sekta, ibang denominasyon. Kapag ikaw ay pumunta doon, sasabihin, Brad, parehas lang naman yan, si Jesus ang ating Diyos, tumatawag tayo sa Panginoon. No, iba ang standard ng pananampalataya ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kaya hindi po yan ina-allow na tayo dadalo. Baka makakain tayo ng mga minamahal o makarinig tayo ng mga nakakalasong salita kahalin tulad ng nakakalasong damo na hindi hinahayaan ng isang mabuting pastor, mga minamahal, na kainin o makain ng mga tupa dahil ito po ay makakaapekto sa kanilang pisikal na kondisyon. Maaaring ito po ay kanilang ikamatay. Kagaya po sa atin, hindi tayo hinahayaang dumalo sa ibang sekta at denominasyon. Baka makarinig tayo ng mga nakakalasong turo at aral. Magkaroon tayo ng pag-alinlangan sa puso at sa isipan. Mga minamahal, maging dahilan na tayo po'y mawalay, malihis tayo sa pananampalataya dahil nalaso ng ating puso at isip ng mga maling mga paniniwala. So ganun po yun, mga minamahal. Kaya hindi po tayo pinapayagan. Ang sabi po rito, mga minamahal, amen, number 2, protect them from any harm. The good shepherd watch over the flock day and night under the heat of the sun or in rainy days. Mga minamahal, yan po ang tungkulin ng mga good shepherd. Protect them from any harm. Protect the flock from any harm. Ingatan ang mga tupa sa lahat po, mga minamahal ko, ng makakapanakit, mga minamahal, sa kanila. They are willing to risk their life, mga minamahal, and fight the wolves and any devourer. Kanila pong ibibigay ang kanilang buhay para po, mga minamahal, ingatan at bantayan ang mga tupa mula po, mga minamahal, sa mga mananakmal. Yun na po ang sinabi natin kanina, mga minamahal, in John chapter 10 verse 11 of the verse 12. Ano po ang sabi rito? The good shepherd giveth his life for the sheep. Ang mga mabuting pastor ay binibigay, mga minamahal, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa tupa. Yung binasa natin kanina, yung mga nagpapaupa at hindi totoong pastor, hindi totoong may-ari ng tupa, mga minamahal, hinahayaan lang nilang sakmalin ng mga lobo, pinababayaan nila ng mga tupa ay sakmalin ng mga lobo at sila'y unang tumatakas. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, pinapangalat ng mga lobo ang mga tupa. Amen? In number 3, mga minamahal, last verse na po tayo, the good shepherd feed and give water to the flock. Amen? Isa po ito sa tungkulin na pakainin ng maayos ng mga pastol ang mga tupa, literally. Bakit po, mga minamahal? Dahil kapag mapakain ng maayos ang mga tupa, kaya
mga minamahal, madaling lalago, madaling tutubo ang mga tupa kapag ito po'y napapakain ng maayos. Kaya ganoon din naman po sa mga kapatiran, mga minamahal, kailangan mapakain sila ng maayos ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, mai-deliver sa kanila ng maayos ang salita ng Panginoon, maipaunawa sa kanila ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya't napakahalaga bilang isang mangangaral, mga minamahal, ang mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, study to show thyself approved unto God. Kailangan nating mag-aral, mga minamahal, magsaliksik ng salita ng ating mahal na Panginoon upang mapakain natin ng maayos, minamahal, ang mga tupa ng ating mahal na Panginoon. Because the good shepherd, mga minamahal, are always concerned to feed the flock and give water to the flock. Mga minamahal, alagaan palagi, bigyan, handaan ng masustansyang pagkain. Mga minamahal, maayos na painuman upang ang tupa, mga minamahal ko, ay mabusog. Ang sabi rito, herding them to the areas of good forage. Kailangan natin silang ipastol. Amen? Sa isang lugar, mga minamahal ko, na mayroong mabuti at masaganang pagkain. Sapagkat, mga minamahal, because the good forage are very essential for the flock. Yung mabuti at malusog na pagkain ay, mga minamahal, kinakailangan para sa mga tupa ng ating mahal na Panginoon. Ganon din sa salita ng ating mahal na Panginoon. We need, mga minamahal, to feed them for a good forage. Mga minamahal, kailangan mapakain natin sila ng malusog at maayos, mga minamahal ko, na pagkain. Sapagkat ang tupa, literally, ang tupa, minamahal, kapag hindi natin ito mapakain ng maayos, kapag ang tupa hindi natin mapainom ng maayos, mga minamahal, kung ano-ano lang ang ating ipapakain at hindi natin sila pakainin ng maayos na pagkain, ang unang-unang, mga minamahal, maapektuhan, mga minamahal, hindi po sila manganganak ng maayos. Magiging baog ang mga tupa. Yan po yung, ayon for my own research, kapag ang tupa ay hindi mapakain, kaya ang number one concern, mga minamahal ko, ng isang good shepherd ay pakainin ng maayos ang mga tupa at palaging handaan ng malinis, mga minamahal ko, na inumin. So concerned tayo sa kanilang kalusugan. Sapagkat kapag hindi mo mahandaan ng, mga minamahal, maayos na pagkain ang mga tupa at maayos na painuman, mga minamahal, ang unang-unang maapektuhan ay ang tupa. Mga minamahal, ang sabi nito, magiging baog ang tupa. So, ibig sabihin, mga minamahal, hindi na po ito manganganak. Amen? Kapag hindi manganak ang tupa, mga minamahal, hindi ito magbibigay ng gatas. So, ang pastol, ang mga minamahal, ay nakikinabang doon sa anak, mga minamahal, at gatas ng tupa. At the same time pa, kapag hindi po natin mapakain ng maayos, mapainom ng maayos ang mga tupa, ang balahibo ng tupa, mga minamahal, ay hindi po hahaba. So makita mo, yung prophet ng isang pastol na nangangalaga ng isang tupa ay ang balahibo ng tupa, ang anak ng tupa, at ang gatas ng tupa. So kung hindi mo mapakain ng maayos at mapainom ng maayos ang tupa, hindi tutubo ang kanyang balahibo, mababaog siya at hindi manganganak, walang gatas na lalabas, mga minamahal, sa labasan ng gatas. At sino po, mga minamahal ko, ang malulugi? Ikaw din na nangangalaga dahil hindi mo napakain ng maayos at napainom ng maayos, minamahal, ang mga tupa na ipinagkatiwala sa iyo. Ganon din na sa preacher, mga minamahal, bilang manggagawa, bilang mangangaral, lalong-lalo na ang mga mangangaral. Kaya tayo po'y inuobliga ng ating mahal na pastor, mga minamahal, na maging prayerful sa lahat ng panahon. Inuobliga tayo ng ating kagalang-galang na mahal na pastor na mag-aral ng salita ng Diyos, magsaliksik ng salita ng ating mahal na Panginoon. Maging prayerful po tayo para ang anointing ng ating mahal na Panginoon. Sa tuwing tayo po'y mangangaral, maipangaral natin, mga minamahal, ang aral na naayon sa kalooban ng Panginoon, dahil ang Diyos ang nakakaalam sa mga espiritual na pangangailangan ng ating mga kapatiran, mga minamahal. So kapag tayo po ay anointed, punong-puno tayo ng presensya ng mahal na Panginoon, linalangisan tayo ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng lalabas,
mga minamahal na mga salita sa ating mga labi ay magiging pagpapala sa mga kapatiran, kahalintulad, mga minamahal ng isang pastol na nagpapakain ng masagana at masustansyang pagkain, mga minamahal sa kanyang mga tupa, kalakip doon ang paghahanda ng mabuting inumin, mga minamahal. Ganoon ang mga ngaral. At mga minamahal, tungkulin natin ang mga minamahal, ipangaral ang mabuting salita, yung salitang punong-puno ang kapangyarihan, yung salitang linalangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang uuwi ang ating mga kapatiran, baon-baon, mga minamahal, ang biyaya ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? So tayo po ay kinakasangkapan ng ating mahal na Panginoon. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, sobrang nakaka-bless. Amen? Sapagkat ang kanyang mga turo at aral ay talagang mga minamahal, nariyan ang paglalangis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi pa nga ng ating beloved Minister June, mga minamahal Isguera, yung mga salita ng ating mahal na pastor, bawat salita na lumalabas sa kanyang mga labi, make it treasure, gawin po nating kayamanan, mga minamahal, sapagkat totoo po yan, ang salita ng Panginoon na nasa puso ng ating mahal na pastor, ito'y lumalabas din sa kanyang labi because the abundance of the heart, mouth speaketh. The abundance of the heart, mouth speaketh. Abundansya ang puso ng mahal na pastor sa salita ng mahal na Panginoon. Kaya ito'y lumalabas sa kanyang mga labi, mga minamahal. Make it treasure. Gawin nating mga minamahal biyaya. Gawin nating kayamanan ang mga salita na lumalabas sa labi ng ating kagalang-galang na pastor. We are blessed among the blessed. Sapagkat ang mahal na pastor ay isa pong mabuting mga minamahal, pastol na ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, ang desire ng ating mahal na Panginoon ay maging halintulad tayo sa Kanya. As a preacher, mga minamahal, nangangaral ng salita ng mahal na Panginoon ay maging kahalintulad tayo sa ating mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor, mga minamahal, kagaya nga ng sabi ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Ang ating mahal na pastor, sumunod kay Kristo. Mga minamahal, kaya ang kanyang ipinapangaral, ipinapakalangisan ng ating mahal na Panginoon. Ganun din po tayo, mga ngaral, mabuting halimbawa sa atin, ang ating minamahal at ginagalang na pastor, ang kanyang iniwang halimbawa, ang kanyang iniwang mga turo, ang kanyang iniwan na mga aral ay maitanim sa ating mga puso sapagkat tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala. Hindi tayo hinayaan ng mahal na Panginoon maligaw. Hindi tayo hinayaan ng Diyos malaso ng ibang mga turo at mga aral na sadyang ikakapahamak ng ating kaluluwa. Bagus tayo dinako ng mahal na Panginoon sa totoong gawain na dito po'y kitang-kita ng ating dalawang mga mata ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ito po'y patunay na tayo po'y kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At alang-alang po sa ating minamahal na mga kababayan, tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng ating mga viewers around the globe. Lalong-lalo na po sa mga tagapanood at taga-subaybay ng ating banal na programa na hindi pa po nakakatanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na po kayong mag-alinlangan. Buhay ang Diyos dito. Totoo ang Diyos dito. Kung kayo may mga karamdaman, gagaling kayo sa pangalan ni Jesus. Kung may mga problema kayo, mga problema ninyo lulutasin sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Wala kayong kapayapaan, wala kayong kagalakan. Mga minamahal, magulo ang inyong isipan, mga minamahal. Kayo po ay punong-puno ng mabibigat na mga problema. Mga minamahal, bat-bat ng iba't ibang uri ng karamdaman na wala ng kagalingan. Hanapin ninyo ang gawain ng ating mahal na Panginoon at dito ninyo masusumpungan, mga minamahal, ang dakilang biyaya naming naranasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Banggitin po ninyo ang aking babanggitin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Ako'y nagsisisi sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ako, Panginoon. Hugasan mo ako sa pamamagitan ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y mananalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras dito, mahal na Panginoon, kami po'y narito sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po aming mga kababayan, patuloy mong gamitin
ang miracle hour na ito, aming live streaming, mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Kabagan mo ng aming mga kababayan, bigyan mo sila ng pagkakataon, mahal na Panginoon, na makilala ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ang pananampalataya. Sabi ng Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kapag tayo po'y manampalataya, mga minamahal, sabi ng Biblia, maluwalhati natin at mapaluguran ng Panginoon. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, godly devotion, and mga minamahal, heartily devotion unto God, yung taos-pusong pagsisising mula sa ating mga puso, hindi lamang mula sa ating mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Tayo po'y ilulubog sa tubig kung paano ang ating mahal na Panginoon, nung siya po'y mag-edad ng 30 anyos, siya po'y inilubog sa tubig. Yun po ang proseso ng pagtanggap ng binyag, pagtanggap ng bautismo, at ito po ay para sa ikapagpapatawan ng ating kasalanan. Ang pangapat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo, at kapag makita ng Panginoon ang iyong katapatan, ang iyong sinseridad sa paglilingkod sa Panginoon, ibibigay niya sa iyo yung regalo ng banal na Espiritu. Ito po'y kapuspusan ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At mga minamahal, tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan, at batid ng Diyos, mga minamahal, mga desire ng ating mga puso, at ayon sa kanyang banal na kalooban, isa-isang tutugunin ng Panginoon ang ating pong mga prayer request, lahat po ng ating mga spoken request in the mighty name of Jesus. Tayo po mag-pray, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Reading prayer for beloved Honorable Pastor, Lord, have mercy upon us. Alam mo ang design ng aming puso. Alam mo ang asam ng aming mga puso. Ito'y ipagkaloob mo isa-isa ayon sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Mga pagpapalang lalong magiging malapit kami sa iyo, mahal na Panginoon. Tugunin mo ang aming mga panalangin sa paunang panalangin ng malapastor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang mahal na Panginoon at luwalatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan, minamahal ko, para po sa ating pong mga karamdaman. Amen. Sa lahat po ng ating mga beloved viewers, inyo pong ilagay ang inyo pong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, at sumunod po kayo sa aking panalangin sa lahat ng ating mga kapatiran. Ipatong po natin, mga minamahal ko, ang ating mga kamay sa mga screen ng ating gadget. Reading prayer for beloved Honorable Pastor, mga minamahal, ang ating pong mga karamdaman ay gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, sa mga oras nito, Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong po ito sa aming mga ulo, Diyos. Sa pangunang panalangin ng malapastor, ang mga karamdaman, ikaw ang magpagaling, O Diyos, mga problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. In the mighty name of Jesus, cast out right now and bind the power of darkness, demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, and kinds of illness and diseases cast out right now. Karamdaman ng panghinat panlupaypay, hadlang sa mga pagpapala, panlulupahihinat panlalamig sa pangalan ni Jesus, cast out right now in Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po nating antabayanan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay gabi-gabi na po, mga minamahal. Amen. Wala lang po tayong programa tuwing Miyerkules po ng gabi because conflict of schedule po, mga minamahal. Alas 4 po ang simulan natin ng Miyerkules, natatapos tayo ng alas 8, kaya alanganin po yung ating schedule. Amen? At mga minamahal, mula Lunes, Martes, gabi ng Huwebes, gabi ng Biyernes at gabi ng Sabado, gabi ng Linggo, ay meron po tayong banal na programa. Isang gabi lamang po tayo, walang miracle hour, mga minamahal. Alas 7 po ng gabi, tayo po'y nagsisimula at tayo po'y natatapos alas 8 po, mga minamahal ko ng gabi. Tuloy-tuloy ang ating banal na gawain tuwing Miyerkules po, minamahal, ang ating oras alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Every Friday, overnight prayer po natin, alas 10 ng gabi hanggang madaling araw ng Sabado. Every Sunday, minamahal, ating banal na gawain ay alas 10 ng umaga at tayo po'y natatapos, minamahal ko, sa oras ng alas 3 ng hapon. Yung ating Bible study sa dako ng Sindangan ay regular na po, mga minamahal. At patuloy po tayong dumalo sa ating banal na programa o banal na gawain sa dako ng Sindangan. Pagpalain po tayong lahat at sa gabing ito sa ating mga minamahal, pansamantalang paghiwa-hiwalay, tayo po'y ingatan at proteksyonan ang ating mahal na Panginoon sa anumang panganib at kapahamakan. At tayo po'y sama-samang manalangin, minamahal, upang sa ating pagtulog, tayo po'y ingatan at proteksyonan ng ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis
at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, kami nagpupuri, kami nagluluwalhati, at buong puso kaming nagpapasalamat sa matagumpay naming naisagawa, mahal na Panginoon, ang iyong banal na programa, mahal na Panginoon, sa gabing ito. Aming dinadalangin, mahal na Panginoon, ang iyong biyaya. Patuloy mong pagpalain ng programang ito, maging daan para sa kaligtasan ng aming minamahal na mga kababayan at maging daan at paraan para sa ikalalagong espiritual ng aming minamahal na mga kapatiran. Sa gabing ito, mahal na Panginoon, kung paano kami iningatan mo sa buong maghapon, ganoon din naman sa aming pagtulog. Hallelujah! Patulugin mo kami ng mahimbing. Ilayo mo kami sa masasamang mga panaginip at mga pangitain. Bagus sa aming pagpikit ay kaluwalhatian mo, Panginoong Jesus, ang aming makita. Araw ng bukas, muli mo kaming bigyan ng kalakasan upang bumangon, gumising, para magpuri at tumawid sa iyo. Sa makapangyarihang pangalan mo, Kristo Jesus, sama naming sinasaway at ginagapos lahat ng demonyong adlang sa mga pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, at hanggang dito na lamang po, ang Diyos po ang magpala. Minamahal ko sa bawat isa sa atin sa gabing ito, at mula po dito sa ating studio, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother George Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen.